Ilang siglo nang nakalipas sa maliit na nayon sa feudal ng Japan, isang batang babae ang naninirahan kasama ang kanyang amain. Ang kanyang ina ay pumanaw na ilang buwan nang nakakaraan dahil sa isang malubhang sakit. At ang tunay naman niyang ama ay namatay sa isang aksidente. Naiwan siya sa walang interes at malupit niyang amain. Sa kalupitan ng kanyang ama-amahan, ipapagawa sa kanya ang lahat ng mga gawaing bahay. Ang pagluluto, paglalaba, at paglalaba sa mga damit ng kapitbahay bilang kapalit ng pagkain. Ipapagawa rin sa kanya ang anumang bagay na hindi niya gusto at hindi siya mapakali sa kanyang sarili. At sigurado akong hindi pa kaya ng dalaga ang pag-iigib ng tubig sa balon. Kaya nangangailangan ito ng paghila sa isang mabigat na balde na puno ng tubig sa itaas at pagkatapos ay ibuhos ito sa isang malaking balde. At dadalhin ito pabalik sa nayon. Sa parehong araw na ito, kapag kumukuha ng tubig mula sa balon, isang bagay ang nakaagaw atensyon sa mata ng kanyang amain. Ito ay isang nakakamangang hairpin na gawa sa pinong metal at nilagyan ng mga mamahaling bato. Tinitigan niya ang kanyang anak sa kanyang masamang mga mata at sinabi sa kanya, ibababa kita sa ilalim ng balon upang tignan kung mayroon pang mga hiyas. Hindi makapaniwala ang batang babae sa kanyang narinig. Takot na takot siya sa malamig, madilim at kulong ng mga espasyo at mismong pag-iisip na bumaba doon ay lubos na ikinatakot niya. Alam niya ang mangyayari. Gayunpaman ay hindi siya naglakas loob na sumuway sa kanyang amain. Nanginginig na parang dahon. Sumampa siya sa balde at kumapit ng maigpit habang ibinababa ng kanyang amain sa itim na hukay ng balon sa ibaba. Biglang naputol ang hawakan ng balde at nahulog siya sa kadiliman hanggang siya ay tuluyan nang nawala sa paningin. Sumigaw ang amain pababa ng balon, ngunit hindi para magtanong kung okay lang ba siya. Ito ay para tanungin kung meron pa bang kayamanan doon. Ano, marami pa bang kayamanan dyan? At ito lang talaga ang inaalala niya. Buti na lang, nakaligtas ang dalaga mula sa pagkahulog. At alam niyang kung hindi niya sasabihin sa kanya na nakahanap siya ng mas mahalagang bagay, malamang ay iiwan siya doon para mamatay. Sinabi niya sa kanyang amain na mas marami pang kayamanan. Marami pa pong kayamanan dito. Kung kaya, sumigaw siya sa dalaga. Magpapadala siya ng lubid at itali niya ang mga gamit dito para mahila niya ito pataas. Sagot ng dalaga. Paano ako? Sigaw niya pabalik. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Pagkatapos mong ipadala sa akin ang mga kayamanan, bubuhatin kita. Hindi siya naniwala sa kanyang amain. Kaya sinabi niya na buhatin siya kasabay ng kayamanan. Ngunit hindi niya ito ginawa. Pinatunayan niya lang na hindi siya mapagkakatiwalaan. Kaya sinabi niya sa kanyang amain, Kung gusto mo ang kayamanan, kailangan mong bumaba at kunin ito mismo. Nagalit ito sa kanya, pero iyon mismo ang napagdesisyonan niyang gawin. Maghintay ka hanggang makababa ako dyan, sumigaw siya. At dahan-dahan siyang pumasok sa balon at nagsimulang bumaba. Pagkatapos ay naputol ang lubid at nagsimula siyang mahulog. Ang maliit na batang babae ay nakamasid sa takot habang nakikita niya itong bumabagsak sa kanyang harapan. At nakita niya ang maraming dugo na nagmumula sa bali niyang leeg. At hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Kalahati ng kanyang damdamin ay natuwa dahil wala na ang kanyang amain. Ngunit ang kalahati din ay takot na takot dahil siya ay nakakulong sa ilalim ng balon. Tumingin siya sa mata ng kanyang amain habang ang tubig ay napupuno ng dugo. Ang araw ay dahan-dahang naging gabi. Sinubukan niyang umakyat, ngunit ang balon ay masyadong madulas. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang nakarinig sa kanya. Dahil sa pagod, sumuko siya, umupo at umiyak. Hindi nagtagal, tumigil siya sa pag-iyak at tumingin siya sa mga mata ng kanyang amain. Galit na galit siya sa kanyang amain dahil iniligay siya sa ganitong sitwasyon. Natuwa siya dahil patay na ang kanyang amain. Pero biglang tumingin sa kanya ang patay niyang amain at ngumiti. Siya ay ganap na napatulala habang ang nanlalamig na tingin ng kanyang amain ay gumulat sa kanya. Tapos nagsalita siya. Mamamatay ka dito at magkakasama pa rin tayo. Hindi! Sigaw niya. Sinipa niya ito sa muka. Nang tumingin siya sa ibaba, siya ay patay na gaya ng dati. Tahimik at ganap ng walang buhay. Tumingala siya at naisip niyang walang paraan para makalabas siya sa gabi. Tingin niya, ang pinakamagandang bagay na magagawa niya ay magpalakas ng loob.
at sa umaga ay may darating upang mailigtas siya. Nagkaroon siya ng kakilakilabot na gabing walang tulog. At mula sa dilim ay lumalabas ang dose-dose na insekto na gumagapang sa buong muka at katawan niya. Sa kalaunan, sumapit ang kinaumagahan at palagi siyang sumisigaw. Palagi siyang sumisigaw ng tulong Tulong! Tulungan niyo ako! sa pag-asang may makakarinig sa kanyang mga iyak. At mayroon ngang narinig ng isang lalaking dumaan ang mga tawag niya at tumingin sa balon. Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Sumigaw niya ulit. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Nakulong po ako dito. Kaya agad na kumuha ng matibay na lubid ang lalaki at dahan-dahang ibinaba ito sa kanya. Itinali niya ito sa kanyang baywang at hihilain siya nito pataas. Sa kauna-unahang pagkakataon, talagang naramdaman niya na ligtas siya. Ang pakiramdam na ito ay hindi nagtagal nang malaman niya kung ano ang nasa kariton ng lalaking ito. At nais niyang bumalik sa ilalim ng balon.